Pagsapit ng alas 12 bago ka mag-lunch O kaya nagla-lunch ka dagdagan pa ang mga alam mo para hindi ka naman huli sa balita. live sa DWIZ Manila at sa lahat ng DWIZ News FM buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at mapapanood ng live sa Aliw 23 Free TV at sa lahat ng digital channel ng DWIZ ang Balitang Bayan. Mga balitang nangyari lang at kasalukuyang nangyayari. Balitang Bayan. Kasama ang opisyal na tagagising ng bayan, si Drew Nasino. Di ka aantukin kapag nalaman mo na ang latest sa Balitang Bayan. Sa patuloy na pagbabalita ng tama at paglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Natin ang ulo ng mga balita. Balitang Bayan. Yellow rainfall warning itinaas na ng Pag-asa sa 4 na lalawigan sa Luzon. Ilan pang lugar nakaranas o nakararanas ng pag-ulan bunsod ng habaga. Balitang Bayan. Sinibak na si DPWH o dating DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantara hinatulang guilty kaugnay sa questionable umanong flood control project. Balitang Bayan. Mga rallyista muling sumugod sa tanggapan ng construction firm ng pamilya Diskaya. Balitang Bayan. Balita naman sa ibayong dagat, US Defense Department binalasa ni President Trump. Balitang Bayan. Sa balitang pampalakasan, Juan Gomez del Llano handang-handa na para sa PBA Season 50 Draft. Balitang Bayan. At sa showbiz, pelikulang Green Bones, nominado sa iba't ibang kategorya sa 45th Gawad Urian. Tuloy-tuloy ang mga balita sa Balitang Bayan. Kasama si Drew Nasino. Isa pong makulimlim at maulang tanghali ng TGIF. Thank God it's Friday. First Friday po ngayon, Setyembre 5, taon 2025. Kayo pa rin po ay nakatutok, nakikinig at nanonood sa pamamagitan ng impila may todong lakas DWIC 882 sa Taliw Channel 23. Inyo po makakasama hanggang alauna po tayo, Drew Nasino. Balitang Bayan. Sa oras na 4 na sandali makalipas ang alas 12 ng makulimlim na tanghali, alamin po muna natin ang update kaugnay po doon sa sama ng panahon at yung habagat na nagdadala po ng malakas na pag-ulan sa ilang bahagi po ng bansa. Kabilang na po rito sa Metro Manila Weather Update. Ihatid po yan ni Gia Rafael. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Magandang tanghali, Drew, at happy lunch Pilipinas. Narito na pong latest sa lagay ng panahon. Yes, may LPA na naman po na binabantayan ng Pag-asa at nasa loob po ito ng Philippine Area of Responsibility. Itong LPA na to huling namataan sa layong 85 kilometers west-southwest of Sinait, Ilocos Sur. Itong LPA, kitang-kita naman, kulay orange po, ibig sabihin may medium chance na mabuo po ito bilang isang bagyo in the next 24 hours. Bukod dyan, meron pa nga habagat na nakakaapekto ngayon sa Luzon at Western Visayas. Kung kaya nga po naglabas na po ng weather advisory ang Pag-asa kaninang alas 11 ng umaga na maghanda po sa mga posibleng pag-ulan dulot ng LPA at Southwest Monsoon dyan sa may Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan at Zambales. Meron ding heavy rainfall warning na inilabas at yellow rainfall warning na po sa may Zambales, Bataan at ilang bahagi po ng Tarlac at Pampanga. Maghanda rin po sa mga light to moderate rain sa may Nueva Ecija at Bulacan. Light to moderate with na may kasama pang occasional heavy rains po sa may Batangas, Laguna, Metro Manila, Cavite, Rizal at ilang bahagi po ng Tarlac, Pampanga at Quezon.
Samantala dako naman tayo sa Baguio City. Asahan po ang mga kalat-kalat na pag-ulan bukas, Saturday, pati na rin po sa Sunday ang inyo pong weekends. Maaari po kayong ang bumungad sa inyo ay mga pag-ulan at pagdating naman ng susunod na linggo, Monday, wala naman pong ulan pero ayon sa forecast ay kulog at kidlat ang maaaring bumungad sa inyo. 16 to 23 degrees Celsius sa expected temperature. Legazpi City at Naga City, same po ang magiging lagay ng panahon sa susunod na 3 araw. Ulan na may kasamang kulog at kidlat pero ayon sa forecast may tsansa pa rin naman na sumikat ang araw. 24 to 31 degrees Celsius sa expected na temperatura dyan sa may Legazpi City at Naga City. Samantala sumikat naman ang araw kaninang 5:44 AM at asahan ng paglubog mamayang 6:05 PM. Sa ngayon yan muna aking latest weather update, whether you like it or not. Ako po si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not. DWIZ Weather Report. Balitang Bayan. At sa pagpapatuloy nga ng mga tumatambay na balita, pinatulang guilty ang sinibak na si dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara na kaugnay sa mga questionableng flood control project sa naturang lalawigan. Ito'y bilang pagtalima na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na panagutin ang mga tiwaling opisyal na sangkot sa mga palpak na proyekto at hindi napakikinabangan ng publiko. Binigyang diin ni Public Works and Highways Secretary Vince Dizon sa kanyang 7 pahinang desisyon na napatunayang maisala si Engineer Alcantara sa mga kasong administratibo, disloyalty to the Republic of the Philippines, grave misconduct, gross neglect in the performance of duty at conduct prejudicial to the best interests of the service na alinsunod sa Sections 63, Rule 10 ng 2025 Rules on Administrative Cases sa Civil Service. Maliban dito, magre-rekomenda rin anya sila sa iba pang ahensya ng gobyerno na maghain ng criminal charges laban kay Alcantara at iba pang sangkot na individual upang makamit ang hustisya sa kanilang o makamit ang hustisya para sa taong bayan. Balitang Bayan. May kitisandang rallyista naman ang muling sumugod sa tapat ng St. Gerard Construction sa Barangay Bambang, Pasig City kanina. Karamihan sa mga nagrally ay miyembro ng Akbayan, Party List at grupo ng mga estudyante at kabataan. Bitbit ang mga placard na may mukha ng mag-asawang Sara at Pacifico Curly Discaya at Wawaw Builders owner Mark Arevalo. Ipinanawagan ng mga rallyista na papanagutin sa batas ang mga sangkot sa maanumalya umunang flood control projects. Mapayapa namang naidaos ang demonstrasyon kumpara sa inilunsad na kilos protesta sa naturang lugar na nauwi sa pambabato ng putik at pag-spray ng pintura sa gate ng St. Gerard kahapon. Una nang kinumpirma ni Attorney Cornelio Samaniego III, Legal Counsel at tagapagsalita ng mga Diskaya na plano nilang sampahan ng reklamo ang mga rallyistang nambato ng putik at nagvandal sa gate ng nasabing compound. Balitang Bayan. Naniniwala naman si House Infrastructure Committee Co-Chairman at Bicol Saro Party List Representative Terry Redon na posibleng may iba pang malaking isda sa isyu ng katiwalian sa flood control projects ng pamahalaan. Kasunod na rin ito ng revelasyon ni dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara na siya ang nag-issue ng sertifikasyon para sa 55 million peso ghost project sa Bulacan at pumipirma lamang siya ng hindi nag-i-inspeksyon o ini-inspeksyon ng proyekto. Ayon kay Congressman Redon, the chairman naman ng Committee on Public Accounts, unang pagdinig pa lamang ang ginawa ng Infracom at marami pang mauungkat na katiwalian sa mga susunod na pagdinig. Posible anyang balyena si Alcantara dahil maliban sa mga questionableng pakikialam nito sa mga proyekto ng flood control, kakaiba rin
ang lifestyle nito kumpara sa iba pang opisyal o kawani ng DPWH. Naniniwalang mambabatas na maaring maging lead si Alcantara sa iba pang posibleng sangkot na opisyal sa palpak at maanumalya ng flood control projects. Naniniwala rin si Ridon na sinadya ni Alcantara na gawing ghost ang proyekto o guni-guni at kabilang ito sa sisiyasatin ng Infracom. Balitang Bayan! Piyansa naman ng Kamara na may papasa nito ang panukalang 2026 national budget bago matapos ang taon, kahit pa pinarerepaso ito sa Department of Budget and Management upang ayusin ang mga questionableng alokasyon ng budget. Ito ayon kay House Spokesperson Atty. Princess Sabante ang dahilan kahit tuloy pa rin ang budget deliberations para sa mga items na wala namang problema pero hindi nila mabatid kung gaano kabilis ang pag-review ng DBM sa mga kinukusyong pondo. Nilinaw din ni Abante na ang sinabi ng mga leader ng iba't ibang partido politikal na isauli ang 2026 expenditure o National Expenditure Program sa DBM ay hindi nangangahulugan na physical na ibabalik ang mga libro. Bigyang diin pa ng tagapagsalita ng Kamara na nagpapatuloy ang briefing ng Appropriations Committee sa kabila ng kontrobersya sa NEP na magpapakita na determinado ang mga miyembro na masusing tugunan ng mga issue. Ipinunto rin ni Abante na mismong ang mga leader ng partido ang nagpahayag ng kahandaang magtrabaho ng lampas sa regular na oras kung kinakailangan upang matiyak na maipapasa ang pambansang budget sa itinakdang panahon ng liderato. Balitang Bayan! Apat naman na departamento ang nakitaan ng serious at systematic anomalies o mga questionableng alokasyon sa ilalim ng 2026 National Expenditure Program o NEP. Ito ang kinumpirma ni House Deputy Speaker at Antipolo Representative Ronaldo Ronnie Puno. At anya kabilang ang DPWH, DILG at PNP maging ang Department of Agriculture. Matatandang nagdesisyon ang political party leaders na kinabibilangan ng lakas CMD, National Unity Party, Nationalista Party at Nationalist People's Coalition sa rekomendasyong ibalik isaoli ang NEP sa DBM. Ito'y dahil sa irregularidad sa alokasyon ng ilang ahensya ng gobyerno pero agad din itong binawi matapos magkasundo ang liderato ng Kamara na wag nang ibalik sa DBM ang NEP at idana lamang ito sa budget hearing para talakayin at solusyonan. Iginit naman ni Congressman Puno na tungkulin ng Kamara na tiyakin na ang bawat pisong inilalaan sa budget ay transparent, maayos at walang katiwalian. Una nang inihayag ng mga mababatas na handa silang maglaan ng oras at deadmahin ang session break kung maayos ang problema sa 2026 NEP. Balitang Bayan! Oras sa 14 na sandali makalipas po ang 12 ng tanghali. Sa pagkakataon ito, tanggap tayo ng ilang mga pag-uulat mula sa labas ng impilan. Bureau of Immigration, wala pang impormasyon kung nakalabas na ng bansa ang pamilya Diskaya. Pag-uulat mula kay Patrol 24, June Samson. June? Go ahead, June Samson. Alright, babalikan po natin si Patrol 24, June Samson. Dako naman tayo sa Palasyo. Mahigit 23,000 preso pinalaya sa ilalim ng Marcos administration. Pag-uulat mula kay Patrol 13, Gilbert Verdes. Ibinida ni Bureau of Corrections Director General Gregorio Catapang Jr. na naitalaan ng ahensya ang pinakamataas na bilang ng mga PDL sa persons deprived of liberty na napalaya sa loob lamang na 3 taon ng kasalukuyang administrasyon. Sa bagong Pilipinas ngayon, public briefing, sinabi ni Catapang na pumalo na sa mahigit 23,000 mga PDLs ang napalaya mula ng manungkulan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mas mataas pa kumpara sa 6 na taong termino ng mga nagdaang administrasyon.
na nakapagpalaya lamang ng hanggang 21,000. Paliwanag ng opisyal, malaking parte ng paglaya ng mga bilanggo ang implementasyon ng Good Time o Good Conduct Time Allowance o yung GCTA na inaprubahan sa tulong ng koordinasyon ng Korte Suprema, Ehekutibo at Legislatura. Dahil dito'y sinabi ni Katapang na nabibigyan ng mas maikling sentensya ang mga PDL na nagpapakita ng mabuting asal. Dagdag pa ni Katapang, ito rin ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit sumadsad ang congestion rate sa New Bilibid Prison mula 313% noong 2022 patungong 243% ngayong taon. Ipinunto pa ng Bucor Chief na tinaguri ang number 2 super mega prison ng NBP dahil sa dami na nakakulong dito na pumalo sa 30,000. Ngunit ngayong taon nasa 22,000 na lamang anya ang populasyon ng nabanggit na piitan. Patrol 13, Gilbert Pardes para sa himpilang may todolas. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Samantala, mahal na singil sa renewal ng driver's license, kinumisyon sa pagdinig ng House Appropriations Committee. Naman sa Kamara, Patrol 30, Jelly Mendez. Patuloy sa pagpapalawak ng hakbang ang Land Transportation Office o LTO upang mapababa ang gastusin ng mga aplikanteng kumukuha ng lisensya online. Ito ang naging tugon ni LTO Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza II matapos questionin ni Pampanga 4th District Representative Ana York Bondok sa pagdinig ng House Committee on Appropriations para sa 2026 National Budget ng DOTR. Ang mahal na singil sa renewal ng driver's license para sa kongresista, malaking pasanin sa mga aplikante, partikular sa mga first time na kukuha ng student permit, ang mahal na singil ng mga driving school na umaabot sa 9,000 pesos hanggang 15,000 pesos. Bukod pa niya ito sa mandatory 15-hour theoretical driving course o TDC na requirement ng LTO na nagkakahalaga naman ng 1,000 pesos. Nilinaw ni Asek Mendoza na hindi nila pinapayagan ang 9,000 pesos na bayarin para sa mga student permit at marami ng driving schools ang pinatawan ng show cause order na may pending cases dahil sa mahal na singil sa mga lisensya. Anya, nakausap na rin nila ang LTO system providers para i-monitor, palakasin pa ang libreng TDC at mas mapaganda ang kalidad ng edukasyon pagdating sa pagmamaneho at maisama rin ang pagkuha ng student permit sa ilalim ng online method ng ahensya. Bukod pa dito ay magsisimula na rin ang LTO na magkansela ng accreditation sa mga driving school na mapapatunayang umabuso sa paniningil ng lisensya. Pakinggan natin ang pahayag ni Asek Mendoza. Yan yung isang package ng ating online. Through an online method, mas lalo natin mamamonitor yung di lang yung quality of the education na wala ng no-show at yung mapababaon natin yung gastusin ng ating mga aplikante, no? Kasi hindi na sila kailangan pumuntang LTO office o driving school, online na ho nila makukuha. At minomonitor ho nila, kahapon lang kausap natin itong mga providers na paano natin mapapababa yung ating gastusin. Hindi lang ho yung cost of going there, but also yung actual cost nila in accessing the online. At mas lalo natin papalakasin po yung ating free theoretical driving course, especially for the student, itong mga bagong aplikante po natin, Mr. Chair. Right now, hindi po natin sinasama yung student driver's license, but within this month, upon the instruction ng DOTR, isasama na ho natin yung mga student permit para ho mas mapadali ang pagkuha nito, mas lumiit yung kanilang gastusin at yung accessibility and quality of the education. So yun naman pakay ho natin, talagang pabain yung ating gastusin without sacrificing the quality of the education, ma'am. Di ho natin sinasanction yung 9,000. In fact, marami ho tayong napasyokos po dyan. May pending cases po itong mga driving schools na huto na nang-aabuso ng kanilang, sa kanilang mga aplikante. And I think for in the near future, magsisimula ho tayo magkansela ng accreditation, especially for this, yung mga nang-aabusong driving schools. Siguro kung meron ho tayong kilala, Mr. Chair, we'll be more than happy to investigate it even further. At yan ang tinig ni LTO Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza II. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa himpilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang
Bayan. Tingnan natin ang pag-uulat ni Patrol 24 June Samson. Bureau of Immigration, wala pang impormasyon kung nakalabas na ng bansa ang pamilya Diskaya. June? Go ahead, June. June Yes, Samson. walang impormasyon ang Bureau of Immigration kaugnay sa mga lumalabas na post sa social media na nakalabas na umano ng bansa ang pamilya Diskaya. Ito ay kasabay ng kinakaharap nilang mga issue sa palpak at mga umano'y ghost flood control projects. Sinabi ni Immigration Spokesperson Dana Sandoval na simula kahapon ay ilang post ang naglabasan sa social media na lumapag na umano sa Vietnam na kahapon ng hapon ang pamilya Diskaya. Samantala, nitong Miyerkules naman ay sinabi ng abogado ng pamilya na si Attorney Cornelio Samaniego III na nasa bansa pa rin ang kanyang mga kliyente. Nabatid na 43 individual ang inilagay sa Immigration Lookout Bulletin Order ng Department of Justice, kabilang ang mag-asawang Sara at Curly Diskaya. Patrol 24, June Samson, para sa impilang may podong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Taladako naman tayo sa probinsya. Police report mula Bicolandia, 2 tulak ng illegal na droga arestado sa Naga City. Ang detalye mula kay Manoy Melvin Machado. Isang street-level individual sa pagtutulak ng illegal na droga ang suspect na si Alice Russell, 52 years old, walang trabaho ng Zone 5, Barangay Abella, Naga City, nahawak ngayon ang Police Station No. 1 ng Naga City Police Office matapos maaresto sa anti-illegal drug buy-bust operation kagabi. 5 pirasong heat-sealed transparent plastic sachet ang na-recover sa suspect kasama na ang 500 pesos na buy-bust money. Residente naman ng Zone 7, Barangay Antipolo, Minalabak, Camarines Sur ang suspect na si Alice Noemi, 34 years old, walang trabaho. Naaresto naman ito sa anti-illegal drug buy-bust operation ng Police Station No. 2 sa St. James Road, Concepcion Grande, Naga City, alas 10 kagabi. Maliban sa 4 na sachet ng pinaniniwalaang shabu at buy-bust money na 500 pesos, isang revolver na baril na may 5 bala ang na-recover sa kanya. Dahil dito, 2 kaso ang haharapin ng suspect na nasa custody ngayon ng Police Station No. 2 ng Naga City Police Office. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado para sa himpilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Mayor ng San Simon, Pampanga na si Mayor Jun Ponsalan balik trabaho na. Mula naman sa Central Luzon, Johnny Gole. Yes, masayang sinalubungan itong kanyang mga taga-suporta at kaibigan itong si San Simon, Pampanga Mayor Abundio GT Ponsalan Jr. Matapos itong magbalik na sa kanyang tungkulin nang ipag-utos ng korte na palabasin ito mula sa National Bureau of Investigation Custodial Facility. Nilinaw nitong si Atty. Raymond Biraya, ang legal counsel ni Ponsalan, na walang naihaing formal na reklamo laban sa kanyang kliyente. Kaya nag-file ito ng motion na kumukwestiyon sa mahigit 36 hours na pagka-detinin nitong si Mayor Ponsalan. Bagamat nagkaroon ng kaunting kalituhan dahil ilang miyembro ng Sangguniang Bayan itong kumukwestiyon sa agarang pagbalik sa pwesto ng alkalde at pagtatalaga na yun ng vice alkalde bilang acting mayor noon ng San Simon, Pampanga matapos nga itong mabakante na inaprobahan nila ng resolusyon alinsunod na rin sa direktiba ng DILG Pampanga. Anila bago umupo o bumalik sana sa kanyang posisyon itong si Ponsalan ay dapat nila meron din itong direktiba mula sa DILG at kanilang approve resolusyon. Ngunit paliwanag nitong si Atty. Biray na lahat ng mga dahilan ay baliwala maging ang kautusan ng DILG dahil lumabas na walang kaso hanggang sa ngayon itong si Ponsalan at wala rin suspension order sa kanya mula sa DILG o sa ombudsman man kaya wala na niya kailangang clearance pa mula sa mga nabanggit na ahensya o sa ombudsman o approve resolution mula sa Sangguniang Bayan para bumalik agad sa kanyang itong si Ponsalan sa kanyang trabaho bilang halal na alkalde ng kanilang bayan base sa local government code. Si Ponsalan kasama yung ilang pag-ibig
individual ay inaristo ng NBI Central Office at Clark Report na sa pamagitan ng entrapment operation sabang tinatanggap nito yung 30 million pisong cash na bahagi umano ng 80 million extortion agreement mula sa isang smelting plant na dito sa San Simon, Pampanga. Mula dito sa lalawigan ng Pampanga, ito si Central Luzon Patrol, Johnny Gole, para sa Impila May Todo Lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Tala Girl Scouts of the Philippines nakatanggap ng 279,000 pesos mula sa PCSO para sa Youth and Women Programs. Ang special report naman na yan, ihatid ni Angelo Baino. Nakatanggap ng 279,516.34 pesos ang Girl Scouts of the Philippines mula sa Philippine Charity Sweepstakes Office na pinangunahan ni General Manager Mel Robles. Personal na tinanggap ni GSP Finance Staff Christian Soriano ang tseke. Ang pondo ay mula sa taunang espesyal na draw ng PCSO alinsunod sa Republic Act No. 620 na nag-uutos na ang kita rito ay ilaan para sa mga programa ng GSP. Ayon sa GSP, gagamitin ang pondo para sa mga proyektong pangkabataan at pangkalikasan, kabilang ang community development activities, gender sensitivity training, women's health and wellness programs, at iba pang inisyatibang nagtataguyod ng pantay na karapatan at oportunidad para sa mga kababaihan. Yan ang PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. Angelo Baino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Alam niyo po ba na ang katumbas ng bawat taya po ninyo sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa? Opo, tama po ang inyong pagkakadinig. Sa bawat ticket po ninyo, sigurado tiyak may matutulungan at natutulungan po tayong mga kababayan po natin sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Balitang Bayan. Babalik po ang Balitang Bayan makalipas lamang ilang mga balala oras. Commissioner Wenner Contihino, 27 sandali makalipas po ang alas 12. Oras po na 29 na sandali makalipas po ang alas 12 ng tanghali sa ikalawang sigbara po ng Balitang Bayan at sa pagpapatuloy po ng mga tumatambay na balita. Sinuspindi na ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang pag-award sa mga casino winnings sa mga government employees mula sa lokal na halal na opisyal hanggang sa pinakamataas na posisyon. Dahil ito sa umiiral na no gambling policy sa lahat ng empleyado at opisyal ng gobyerno. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Altenco, simula pa noong Enero hanggang nitong Hulyo ay itinigil na nila ang pagbibigay ng mga premyo matapos matuklas ang mga government official o employees ang mga ito. Tiniyak din ni Tenco na mahigpit na ipinatutupad ng PAGCOR ang ban sa mga kawani ng pamahalaan na pumasok o magsugal sa mga kasino. Una nang inamin ni dating DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantara na isa sa mga isinasangkot sa maanomaliom ng flood control project na nakakapasok siya sa mga kasino dahil sa paggamit ng alias at pekeng ID. Balitang Bayan. Ang kapatay na pagulat mula sa labas ng impilan. Tapos sugurin ito pong gusali ng St. Gerard na pag-aari po ng pamilya Diskaya. Mga rallyista, eto, nagsagawa rin ng kilos protesta. Diyan naman sa Batasang Pambansa ang detalye po. Alamin po natin ang sitwasyon mula kay Patrol 30 Jelly Mendez. Yes, Drew, medyo gumaan na ang tensyon dito sa Batasang Pambansa Complex matapos nga mag-kilos protesta ang iba't ibang mga grupo sa labas ng South Gate ng Kamara. Kabilang sa mga nagprotesta ang mga miyembro mula sa iba't ibang party list group na binubuo ng Bayan Muna, Kabataan, Gabriela, ACT Teachers Party List at ang iba pang mga kasamahang grupo. Nagkatensyon sa rally kanina, makaraang magkaroon ng batuhan ng putik at pintura sa pagitan ng mga relista at hanay ng mga Philippine National Police, yung mga pulis sa nabanggit na lugar na sila nga yung
humaharang dito sa mga nagkikilos protesta, no, at ginigit nga ng mga rallyista na isaoli ang mga ninakaw sa taong bayan at papanagutin ang lahat ng mga korap sa mga ahensya ng gobyerno. Kasunod na rin ito ng issue ng katiwalian o irregularidad na natuklasan ng ilang mga mambabatas sa ilang ahensya ng gobyerno, partikular na sa DPWH o Department of Public Works and Highways. Pero sa ngayon tinapos na yung rally, pero wala ring nahuli sa hanay ng mga nagprotesta. Pero kanina meron tayong nakita na ilang mga ambulance ang dumating dito sa paligid ng Batasang Pambansa Complex, pero hindi natin makumpirma kung sa side o hanay ng pulis o hanay ng mga nagkilos protesta yung mga inassistihan ng ambulance, ng voluntary ambulance dito sa Batasang Pambansa Complex. Sa ngayon, patuloy pa rin na isinasagawa yung budget deliberation ng House Appropriations Committee kaugnay pa rin sa budget ng DPWH at hanggang sa ngayon kausap pa rin ng mga mambabatas si bagong talagang DPWH Secretary Vince Dizon, at iminumungkahi niya na patapusin muna na magkaroon ng master plan at sa kanya babalikan yung mga nais na malaman na sagot o mga tanong ng mga mambabatas kaugnay pa rin sa issue ng flood control projects. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa pinakababang lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Right, mula sa kamera, balik po tayo sa pag-uulat naman ni Patrol 24 June Samson. Mga kaanak ng nasasangkot sa anomalyan na binabash sa social media, maaring magsumite ng reklamo, maaring magpasaklolo sa Department of Justice. Ang detalye mula kay June Samson. June? Drew, maaari umanong maghain ng reklamo sa fiskal ang mga tinaguriang Nepo babies o yung mga kamag-anak na mga sinasabing may kinalaman sa mga anomalya sa bansa na kasalukuyang nakakaranas ng bullying sa social media. Ipinaliwanag ni Justice Secretary Crispin Remulla na hindi sakop ng kanilang opisina ang nasabing usapin, pero maaaring lumapit ang mga Nepo babies sa mga fiskal kung sa tingin nila ay may nagawang kriminal sa kanila gaya ng cyber libel. Iginiit ni Remulla na maraming tanggapan ng mga prosecutors sa bawat lungsod at probinsya sa bansa para tumanggap ng kanilang mga reklamo. Nabatid na nakakaranas ngayon ng samot-saring pang-aalipusta ang mga Nepo babies sa social media dahil sa galit ng publiko kung saan inaakusahan ang mga ito ng pagwawaldas at pamumuhay ng marangya mula sa pondo ng taong bayan. Patrol 24, June Samson, para sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Oras po naganap ng alas 12:35 po ng tanghali sa pagpapatuloy pa rin po ng ilang pang mga balita. Handa naman ang National Bureau of Investigation na tumulong sa investigasyon ng pamahalaan sa sinasabing mga katiwalian sa flood control projects. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, hindi pa sila nakatatanggap ng direktiba mula sa pamahalaan pero ipinag-utos na niya sa mga regional director ang pagsisimula ng investigasyon sa mga lugar na binisita ni Pangulong Bongbong Marcos na mayroong mga palpak o ghost flood control projects. Partean niya ito ng paghahanda nila sakaling kailanganin ng iba't ibang ahensya ang kanilang tulong sa investigasyon. Balitang Bayan. Sa pagkakataon ito, kausapin po natin ang panig po ng pamilya Diskaya na sa kabilang linya po ng ating komunikasyon, ang tagapagsalita po nila at legal counsel ng mag-asawang Pacifico Curly at Cesara Diskaya, si Attorney Cornelio Samaniego III. Magandang tanghali po, Attorney Samaniego. Welcome po sa DWIZ Aliw Channel 23. Drew Nasino po, Attorney. Magandang tanghali po, Sir Drew. Apo, salamat po sa inyo pong pagpapaunlak, Attorney, para mabigyan naman po natin kahit paano ng balanse pong
pananaw. Ito pong issue pong ito. Attorney, katatapos lamang po ng panibago pong rally dyan po sa tapat po ng building po ng St. Gerard Construction. At batid po namin na naging mapayapa naman po yung isinagawa pong kilos protesta. Pero kahapon po ay pinagbabato po ng putik at inisprayan pa po ng pintura yung nagbandal pa po. Kamusta na po, Attorney? Ire-ready nyo na ho ba? Meron na ho ba kayo nakahanda na mga reklamo o kaso laban po doon sa mga nagsagawa po ng ganyan pong aktibidad sa naturang lugar po, Attorney? Yes po, Sir Drew. Naghahanda na po ang legal team para sa pagsasampa ng kaukulang Opo. Opo. Attorney? Puputol si Attorney. Balikan natin si Attorney. Bago tayo magtungo doon sa mga issue pa, no, ng pasadaan muna natin itong mainit-init pa kasi pangalawa, no, second day po ng rally diyan po sa Bambang Pasig City. Though naging mapayapa naman po ang isinagawa pong aktibidad diyan po sa naturang lugar, no. Pero ang panawagan po ni Pasig City Mayor Vico Soto ay kahinahunan. Kung kayo po ay nagagalit, batid po natin lahat yan. Naiintindihan po natin na kayo po ay talagang hindi nyo na po mapigil yung inyo pong puot ika. Maigi po maging kalmado po tayo para naman po maging, maging mahinahon po ang lahat at maiwasan po ang mas malaki pang tensyon o karahasan dyan po sa lugar na yan. Alright, balikan po natin si Attorney Samaniego. Attorney, go ahead po. Yes po, pasensya na po. Apo, go ahead po, sir. Sir Drew, nagre-ready na po kami ng criminal complaint laban po sa organizer nung nasabing rally kahapon po. Apo. At medyo nakakalungkot po at gumamit po sila ng dahas, pananakot, vandalism at pagsira po sa gate ng opisina ng St. Gerard building. Opo. Opo. Attorney, kanina naman ho ba ay naging maayos naman po? Wala na ho bang hindi na ho ba naulit yung mga ganun pong aktibidad, yung ganun pong insidente, ika? Sa report po galing sa St. Gerard building kasi wala po ako doon. Okay. Maayos naman daw po, so nagpapasalamat po ako sa ating mga kaibigan sa progresibong grupo na mapayapa po silang naglunsad ngayon ng kanilang rally. Opo. At may pahayag ang kanilang saloobin tungkol po sa nangyayari ngayon dahil ang issue po natin ngayon ay sa flood control project po. Opo. And, unahin ko po muna, speaking of flood control project, yung investigation nga pala, ano po, Attorney? So, dadalo na rin po si Ginoong Pacifico Curly Discaya sa susunod po na pagdinig. Opo, nag-uusap po kami kahapon ng personal. Sinabihan niya ako na samahan ko daw siya sa Monday dahil dadalo siya sa patawag ko at tatalima siya sa subpina ng ating Senate po. Alright, opo. So, yan, pinasabpina na po siya bali Monday. Meron naman tayong panibagong hearing. Pero doon po ba sa sinasabi ho ng inyo pong kampo? Kasi kahapon po, or nung isang araw, meron pong inilabas po, kasi yung siyam po na kumpanya, ano po, may inilabas pong desisyon at ang PICAB na bawiin yung lisensya po nito pong mga kumpanya na pag-aari po ng pamilya Discaya. Ano pong reaksyon niyo po rito, Attorney Samaniego? Yes po, totoo po yan na binawi. Nakakalungkot po kasi may pending hearing po sa PICAP tungkol nga diyan po sa mga aligasyon na may problema sa lisensya ang mga kumpanya ng pamilya Discaya. Pero nag-file po kami ng motion for an extension of time to submit documents po na hinihiling ng PICAP. Sobra po kasing napakarami. 30 days po yung hiniling namin kasi sa siyam na korporasyon po, hinihingi po lahat, hinihingi po nila lahat ang dokumento. Yan po ay bago po kami pumunta sa Senate nung nakaraang hearing. Ngayon, nagulat na lang po kami dahil bigla na lang nilang kinancel yung PICAP licenses ng siyam na korporasyon.
At ang basihan po nila ay yung testimony daw ni Ma'am Sara doon sa Senate. Ako po bilang abogado, dapat po yung dokumento po ang pagbabasihan. Kasi po, nabanggit ko na po sa mga una ko pong interview, na si Ma'am Diskaya po, si Ma'am Sara Diskaya, ay nag-divest na sa 8 korporasyon at ang hawak na lang niya ay ang Alpha and Omega. Ngayon po, tungkol naman po dun sa nabanggit ni Ma'am Sara na sabay-sabay ko minsan silang nagbibidding, gusto ko lang pong klaruhin na base po sa dokumento ay hindi po nangyayari yun. So, siguro po dahil po pagod na si Ma'am, walang tulog, pressured, so naging mix up na po yung pangyayari sa kanya. Hindi niya nabantayan yung mga tamang tanong, hindi niya nasundan. So yun po yung naging dahilan. Pero nandyan na po yan, nasabi na po ni Ma'am yun sa Senado, hindi na ho natin matatanggal yon. Kaya ako naman po bilang abogado, nag-i-explain po ako base po sa dokumento. Alright, so sa makatuwid, apela ho kayo, attorney, ano po? Aapila po kami sa desisyon ng pick-up, sir. Magpapile kami ng motion for reconsideration. Ngayon, pag hindi po pinagbigyan, meron pa naman po tayong other avenues, legal avenues, para po ma-reverse yung decision ng pick-up. Alright, so tama, no? 30 days, so 1 month ho yan. Alright, yun lang po. Opo, 30 days po yung motion na hiningi namin before nung magkaroon ng Senate hearing. Para i-submit lahat, para i-submit lahat yung mga dokumentong napakaraming hinihingi ng pick-up po. So, hindi naman po kagyat na makapag-comply kami. Hindi pa ho naglalaps yung 30 days. Finansila na ho yung siyam na lisensya po. Kaya, ang sabi ko nga po sa mga interview ko na yung kliyente po ay wala pong due process na naibigay sa kanila. Alright. Doon naman po tayo, attorney, sa Maniego, sa mga luxury vehicles. Tama po ba 28 or meron pang iba pang luxury vehicles na hinahanap ang Bureau of Customs? Sir Drew, gaya po nung sinabi ni Ma'am Sara sa Senate hearing, 28 luxury cars po. Duly accounted na po lahat ng ating Bureau of Customs po. Nandun po sa garahe ng St. Gerard. Those vehicles were cordoned off, marked and sealed by BOC personnel po. So, hindi totoo yung sinasabi ni Senator Jinggoy na nasa 80 daw. Hindi ko pa ho napapanood yung interview man o sinabi ko, di ko pa narinig yung sinabi po ng ating mabuting senador. Do-double check po namin sa LTO. Pero nagsabi po, kinausap ko po si Sir Curly Diskaya regarding dyan na naririnig daw nila na ganyan, may 80 cars po na sinasabi. Ang sabi po niya sa akin, tinanong ko, baka yung mga nabenta natin, attorney, na hindi pa nililipat sa pangalan ng buyer. So, logic dictates po, pag hindi pa po kasi nalipat sa pangalan ng buyer, kahit na binili na po, ang nakapangalan po ay yung former owner pa rin po, kung sino yung registered owner po ng sasakyan. Ganun po yun. Yun po yung explanation ni Sir Curly Diskaya. Alright. Kasi marami daw po silang nabentang mga sasakyan na mga yung lumain na, binenta po nila. So ang duda po niya is yung hindi nilipat pa sa buyer, yung register po ng sasakyan. Opo. Kaya po siguro marami pong nakarehistro pa sa pangalan ng spouses Diskaya doon po sa database ng LTO. Opo, kompleto naman ho ba ng papeles ito pong itong 28 po na luxury vehicles, attorney? Yes po. Nagsalita na po ang HPG natin. Nagsalita na rin po si ating butihing commissioner, si Sir Ariel Nepomuceno ng BOC po na lahat naman po ay may papeles, may mga plaka, may chassis number, may motor vehicle number. Lahat po, accounted po lahat. Ngayon po, kung sa balita nga na baka magbayad ng mga taxes pa kung meron mga pagkukulang, sabi po ng kliyente ko,
kung meron pong taxes na pagkukulang, nakulang na, dapat po bayaran. Yun po Bayaran. sabi niya sa akin. Alright, opo. Opo, last few questions na lang, attorney. Sa inilabas Yes, sir, naman Drew. po na ilbo, attorney Samaniego, ng DOJ, 43 individuals po ito. Nasa bansa pa po ba ang mag-asawang Diskaya, attorney? Opo, kausap ko lang sila po kahapon. Kausap ko po sila kahapon. Alright, so walang plano na, let's say, magpalamig-lamig ika. Wala namang ganun, ano po, attorney? Though may kinakarap pa siyempre sa Senate hearings pa, di ba? Handa po ang spouses Diskaya na harapin po ang anumang pagdinig na ipapatawag po ng Senado at ng House of Representatives. Alright. Attorney, baka meron pa ho kayong mga karagdagang pang panawagan sa ating pong mga kababayan, lalo po yung mga rallyista dyan, baka meron, of course, sa PNP, nagdagdag pa ho ba kayo ng security dyan po sa area? Baka meron pa ho kayong mga apela pa, attorney? Ang apela ko lang po sa mga progresipong grupo na malaya po kayo makapaghayag ng inyong mga salubin regarding po sa pamilya Diskaya. Malaya po kayo makapunta doon. Pero sana po huwag tayong gumamit ng dahas, karahasan, paninira ng propriedad. Maging mahinahon po tayo lahat kasi po lahat po ito, ang pagbabasihan po natin lahat ay dokumento. Hindi ho nakukuha sa emosyon, sa galit, sa huling sandali po, sa korte po ang labanan nito. At dokumento po ang pagbabasihan po natin. Alright. Sa Lunes po, abangan po namin, attorney, ang pagharap po ng inyo pong kliyente sa Senado. Wala bang bagong ilalabas? Wala bang mga surprise, attorney Samaniego? Abangan po ang susunod na kabanata sa Lunes, Sir Alright. Drew. Opo. Sige po, attorney. Abangan din po namin yan. Marami pong Sir Drew. salamat. Pasensya ka na, hindi tayo nakapag-live po. Pasensya na po. Sige, okay lang po. Ingat po kayo, attorney. Salamat Opo, po. salamat po. Magandang hapon po. Opo. Alright, Opo. ingat. God bless po. Si Attorney Cornelio Samaniego III, ang spokesman po ng Pamilya Diskaya at legal counsel po ni na Pacifico Curly Diskaya at Ate Sara Diskaya. Balitang Bayan! Samantala, pinagdiriwang ng Mega World ngayong taon ang kanilang ika-36 na anibersaryo. Ang Mega World ang isa sa pinakamalaki at developers o nangungunang real estate developers sa bansa at isa sa may pinakamaraming leadership in energy and environmental design. LEED certified na gusali sa buong Pilipinas na isang certification o global certification para sa Green Building Initiative sa buong mundo. Sa kasalukuyan, mayroong 35 LEED certified developments ang Mega World sa kanilang iba't ibang townships sa buong bansa. Kabilang po dyan ang kanilang office building sa Eastwood City, sa QC, McKinley Hill, McKinley West at Uptown Bonifacio sa Taguig, Arcovia sa Pasig, Capital Town sa lungsod ng San Fernando, Pampanga, at Iloilo Business Park sa Iloilo City, maging sa Upper East sa Bacolod. Bukod dito, mayroon pa mga proyekto ang Mega World na kasalukuyan nag-a-apply ng LEED certifications. Ilan po dyan ay matatagpuan sa Taguig, Pasig, Bulacan, Iloilo at Bacolod. Right, balikan na po natin ang mga pag-uulat mula sa labas ng impilan. Bilibid, target ng isara ng pamalaan sa taong 2028. Mga preso inililipat na sa mga penal farm. Nagbabalik si Patrol 13 Gilbert Perdes. Tiniyak ng pamalaan na malaking tulong sa decongestion program ng New Bilibid Prison ang paglilipat ng libu-libong persons deprived of liberty o PDLs sa iba't ibang kulungan sa bansa. Sa Bagong Pilipinas Ngayon public briefing, sinabi ni Bucor Director General Gregorio Catapang Jr. na pumalo na sa mahigit 12,000 PDLs ang nailipat na sa iba't ibang mga pasilidad sa bansa tulad na lamang ng Iwahig Penal Colony sa Palawan at Penal Farm naman sa Mindoro. Bunga nito'y sinabi ni Katapang na mas lumuwag na ang kondisyon sa Bilibid na dating tinuturing na super mega prison sa dami ng mga bilanggo. Ayon sa opisyal plano ng Bucor na tuluyang isara ang Bilibid sa Muntinlupa pagsapit ng 2028. Anyang lugar ay nakikita bilang prime property na gagamitin para sa komersyal na proyekto at ang kikitain daw dito
ay ilalaan para sa pagpapatayo ng mga bagong kulungan sa labas ng Metro Manila. Kasabay nito itiniyak din ni Katapang na bantay sarado ang bawat paglilipat ng PDLs, katuwang ang PNP at Armed Forces of the Philippines at iba pang mga law enforcement agencies. Anya maigpit ang seguridad mula biyahe hanggang sa mismong pasilidad upang matiyak na walang aberyang mangyari. Wala umanong naitalang insidente o problema sa mga nagdaang paglilipat. Sa katunayan, ayon kay Katapang, marami pang PDL ang natuwa dahil mas maaliwalas at mas maluwag na ang bagong kulungan kumpara sa masikip na kondisyon sa Bilibid. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Impilang May Todolas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Konstruksyon naman ang kauna-unahang long-distance mountain road tunnel sa bansa sinimulan na. Isa bang report buhat kay Patrol 24, June Samson. Inilunsad o sinimulan na nga ang ceremonial breakthrough para sa southbound tunnel ng Davao City Bypass Construction Project at ito ay pinangunahan ni DPWH Senior Undersecretary Emil Sadain. Ang 2.3 kilometer tunnel sa Barangay Waan, Davao City ay bahagi ng 45.5 kilometer Davao City Bypass at kauna-unahang long-distance mountain road tunnel sa bansa. Kasama ni Sadain sa seremonya si DPWH Undersecretary Eric Ayapana, Second Secretary Akito Kinoshita ng Japanese Embassy at mga opisyal ng JICA o Japan International Cooperation Agency Mindanao Development Authority. Nagpasalamat naman si Sadain sa suporta ng Japanese government sa pagkakaloob ng development assistance dahil malaking tulong niya ang patuloy na suporta ng JICA at ang ugnayan ng Pilipinas at Japan para makamit ang resilient at inclusive na bagong Pilipinas. Ang pagtatayo ng kauna-unahang long-distance twin-tube mountain road tunnel ay parte din ng layunin ng gobyerno na build better more habang nagpapatuloy naman ang konstruksyon sa natitirang 5 contract packages ng Davao City Bypass. Sa ngayon, ay 9.62 kilometers na ang kompleto sa proyekto at ang natitirang 26.12 kilometers ay nagpapatuloy ang konstruksyon. Umpisa sa starting point ng bypass sa Barangay Sirawan, Toril, ang contract package 1-2 ay may haba ng 11.9 kilometers na may 4-lane roadway na kinapapalooban ng 7 tulay at 1 underpass at ito ay inaasahang matatapos sa November 2027. Patrol 24, June Samson. Para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Talapag basura ng Supreme Court sa impeachment complaint kontra kay VP Sara malabo ng ma-overturn ayon sa OSG. Kabuang detalye naman mula kay Patrol 17, Jopel Peleño. Hindi na umaasa si Solicitor General Attorney Darlene Marie Berberabe na magbabago pa ang desisyon ng Korte Suprema kaugnay sa ginawang pagbasura sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Soljan Berberabe, tila malabo nang ma-overturned ang pasya ng SC dahil sa 13 maestrado ang bumoto para ideklarang unconstitutional ang articles of impeachment laban sa Vice Presidente habang 2 ang nag-abstain. Nakasaad sa SC decision na malinaw ang naging paglabag sa batas ng 4 na impeachment complaint dahil base sa Article 11, Section 35 ng Konstitusyon, 1 beses lamang maaring maghain ito sa loob ng 1 taon. Sa ginanap na 6th weekly membership meeting ng Rotary Club of Manila sa Manila Polo Club Makati, inihayag ni Soljan Berberabe na bilang abogado ng Kamara, hindi niya na inaasang mapagbibigyan pa ang kanilang inihaing motion for reconsideration sa kataas-taasang hukuman. Ngunit kung pagbabasehan naman aniya ang komento ng mga naniniwala sa kanila at ng academic community, sang-ayon sila sa ginawang hakbang ng OSG, lalo na't bahagi ito ng tamang proseso o due process sa ating bansa. Ipinangako naman ni Berberabe na hindi niya hahayaan na maggamit sa anumang uri ng pamumulitika o pansariling interes ang kanyang
pinamumuno ang ahensya. Sa ngayon nakaantabay lamang aniya ang OSG sa magiging hatol ng SC sa kanilang isinimiting motion for reconsideration. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Mas matatalis ng kaputayan ng police report mula sa Central Luzon. Lalaki may kasong rape sa Lubao, Pampanga, arestado. Nagbabalik si Johnny Gole. Yes, isang lalaking may kinakaharap ng 5 counts of statutory rape case dito sa Lubao, Pampanga, nasakuti ng pulisya sa kanyang hideout dito sa nasabing bayan Kamakalawa. Ayon ng suspect, ayon sa police report, ay isang 27 anyos sa nasabi ring bayan. Ayon dito kay Police Colonel Eugene Marcelo, Pampanga Police Provincial Director, ilang panahon din umanong nagtago sa batas itong suspect nang matunugan niya na nagsampa ng reklamo itong kanyang biktimang minor de edad. Ilang panahon na ang nakararaan, inakala niyang nanlamig na ang pulisya at ang pamilya ng biktima sa nasabing kaso, kaya ito palihim na umuwi sa kanyang pamilya Kamakalawa. Lingid sa kanyang kaalaman na merong kapitbahay na nakakita sa kanyang pag-uwi, kaya agad nila itong pinagbigay alam sa Lubao Police Station na agad namang isinilbi sa kanya itong arrest warrant. Nabatid na ang suspect ay kabilang umano sa mga most wanted person in provincial level dahil sa tinakbuhan niyang kaso. Pinuri naman itong si Police Brigadier General Rogelio Ponce Piñones sa PRO3 Chief ang kanyang mga tauhan dahil dito sa matagumpay na pagkakalutas sa nasabing kaso. Ang suspect ay nakatakdang iharap ngayon sa hukuman para sa kumpirmasyon naman ng kanyang pagkakahuli. Mula dito sa lalawigan ng Pampanga, ito si Central Luzon Patrol, Johnny Gole para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. At sumasabi na po tayo sa ating pong pansamantalang pagpapaalam ngayong araw po nito ng TGIF First Friday, Quiapo Day, Setyembre 5, 2025. Sa ngalan po ng buong tropa ng DWIZ at Aliw Channel 23. Ito po yung lingkod, Drew Nasino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Susunod na po, DWIZ Network News kasama sina Angelo Baino at Gia Rafael. Pagsapit ng alas 12 bago ka mag-lunch o kaya nagla-lunch ka, dagdagan pa ang mga alam mo